Oh, feeling ko mga ate at kuya, kaya sigurong kaladka rin ni Attorney Glenn Chong sa Inferno si Queen B. Pwede rin Queen V, di ba? Queen Butod as Queen B or Queen Valentina yeah, as Queen V, di ba? Kasi si Valentina may mga sawayan sa ulo, di ba? May sawa rin yan sa leeg paminsan-minsan. So, kayang kaladka rin Attorney Glenn Chong si Queen B. Nagwa-warn na talaga siya, no? Pay attention, ika, ha? Or magsisisi ka ng bonggang-bongga. Subukan mong gawin na gurgurin ang aking Facebook page, ito nga po ang post ni Attorney Glenn Chong. Subukan mong gurgurin ang aking Facebook page and then makakaladkad kita sa impyerno. Hindi mo yung pinangalanan, no? Hindi ko rin naman pinapangalanan. Tinawag ko ba siya sa kanyang pangalan na parang anak ng kuto? Di ba ang pangalan ni Queen Bee parang anak ng kuto? Ano yung pangalan ng anak ng kuto? Paki-comment na sa comment section. Ano ang pangalan ng anak ng kuto? Comment nyo sa comment section. Ganun yata yung pangalan ni Queen Bee eh. So sa tingin ko, ang kakalad ka rin ni Attorney Glenn Chong sa Inferno ay si Queen Bee, no? Pero sa tingin ko, makakaladkad rin yan siya ni Miss Sass. Buti na lang, ang Facebook account ni Miss Sass ay naibalik na. Facebook page, hindi Facebook, personal Facebook account. Ito po. Dito po unang nakilala si Miss Sass sa For the Motherland, ayan, blog or For the Motherland Sass Rogando Sass. She has, natenga to mga adat kuya, mas naging active si Miss Sass sa kanyang personal account, yung Sass Rogando Sasot lang. Itong For the Motherland, dito ko siya nakilala, naging, di ba kaibigan siya ni Taning, ganyan. Ay, lusa, bala, lusa. Lusa, kanami turuson, no? Kanami turuson, sang lusa. Lusa pala yung pangalan niya, no? Siguro naglulusi-lusi din yung lusa, no? Ano yung lusi? Okay. She has 800,000 followers, almost 900,000 followers. 800,000 yung nag-like na kanyang page. Pero natenga to dahil nga siguro nasa shadow ban, di ba? And then, ito na, ibalik na finally, nakikita na. So, malamang dito siya magpo-post. Nakita ko ang bagong post ni Miss Sass. Ayan. You tried to bury me. Aba, hindi lang kinaladkad sa impyerno, nilibing nila si Sass, di ba? Tinigok nila eh. Ginurgur nila. But you forgot that I was the seed, the resurrection. Tara, inilibing mo ako, pero nakalimutan mo ako ay binhi. Ako ay buto. Nilibing mo ako, ibig sabihin, binuhay mo lang din ako. Yun ang kinakailangan ko, ang ilibing mo ako sa lupa. At pag ako'y nabuhay, apakalaki kong halaman, puno, and whatnot. Na lalaglagan ka ng bunga, lalaglagan ka ng sanga, whatever. Tutumbahan ka, no? Something. Which is nice, no? Nilibing mo ako, kala mo, tinigok mo ako, binuhay mo lang ako, niresurrect mo pa nga. Ayan, the resurrection. May picture si Sass na nagbebeso-beso kay PBBM. This was, I think, during the SMNI debate, di ba? Na kahit na hindi makamarko si Miss Sass, na-appreciate niya yung mga sagot-sagot siguro ni PBBM. Actually, mga ate at kuya, si Miss Sass ang consultant ni PBBM pagdating sa mga foreign policy, sa mga quad kinemidatik, at kung ano pa man. Binabayaran nila si Miss Sass noon for being a consultant. And walang masama doon, trabaho yun eh. Karapatan mo maningil, magbayad dahil pinag-aralan mo yun, gumastos ka, nagsunog ka rin ng kilay. So si Miss Sass, di ba, nag-master's degree siya sa Leiden or Leiden in the Netherlands, isang university sa Netherlands. So yeah, 'di ba? Ilang taon mo ring binuno ang pag-aaral, karapatan mong maningil. Kami mga teachers, ganun din mga ate at kuya. Kapag kami mga pinapagawa-gawa sa amin ng mga paperworks, 'di ba? Kung pa-checkan sa amin ang mga research papers, yung mga thesis, karapatan ng mga teachers na maningil aside from the salary. Kung kami ay magpa-panel din halimbawa sa defense ng mga bata, may charge din 'yon. May bayad rin. So maraming racket ang mga teachers, even yung mga private tutorials, di ba? Kasi may mga magulang na hindi matutukan ng anak, kinukuha yung aming service para maturuan ang mga bata. Yun ngang hindi teacher, nakakapag-private tutorials, kami pa kaya, di ba? So malaki ang sinisingal namin kaysa dun sa mga nagpa-private tutor na hindi naman nila ito kurso, ito yung tinapos namin sa college, 'di ba? Secondary education or education, may it be primary or secondary.
So inaral namin, nagsunog kami ng kilay, nagbuno kami ng mahabang panahon, pwede kaming maningil ng mahal dahil iba naman yung quality ng pagtuturo namin kaysa dun sa mga nagpa-private tutor na wala lang. I don't know kung ano yung profession nila. Basta maraming private tutors na hindi naman teacher. So ayan, dito sa beso-beso nilagyan ni Sas ng caption. Ang sabi ay, akala ko tinegi ka na nila. Parang kunwari yun ang pag-uusap. No? Sabi ni Miss Sas na, wala, Ivy Aguas na yung outfit niya dito. Si Ivy Aguas paminsan-minsan nagpuputi yun eh. Your Black Ops team isn't the sharpest tool in the shed, sabi. So, hindi naman apakatalas, apaka-powerful nung ipinangsaksak nyo kay Miss Sas. Mapurol-purol, nakakatetano pa nga eh. Pero hindi siya nategi, di ba? So, sino yung nasa Black Ops? Sabi ni Miss Sas, ito daw si Mel daw na manager ni Taning, at saka si Taning, di ba? O, hindi nategi. Nung sinaksak, baka nga hindi bumaon eh, kasi hindi matalas yung ginamit na tools ng kanyang Black Ops team ni Kuting Lawlaw. Ni Ines. Yung kausap ni Sas. So ito nga po, pero alam nyo, ang baba ng engagement. Tingnan nyo ha, pinost niya less than an hour ago. Excuse me. Sa ganito karaming followers mga ate at kuya, ibig sabihin naka-shadow ban yan. Hindi nakikita ito ng mga followers unless itatype mo talaga sa search bar. Asan ba ang search bar? Ito ang search bar sa Facebook. Ayan, yan. Ito, nakita nyo to, yung bilog na may buntot. Yan po ay magnifying glass. Sa mga hindi familiar, yan po yung pang-search. Diba? Diyan ka pipindot. Kaya nga ganyan yung shape niya, parang magnifying glass. Alam niyo yung ginagamit natin noon sa elementary science, na may gusto tayong tingnan na maliit, like langgam, or kuto, or lusa. Kung gusto natin makita ng malaki, gagamit tayo ng magnifying glass, di ba? Kung may mga hinahanap tayong maliliit na objects dyan sa experiment and whatnot, sa lupa, gagamit tayo ng magnifying glass para makita natin kung gaano kalaki ang itsura noon na ma-magnify. So yan, search bar. So, kung hindi mo hahanapin si Miss Sas, kung aasa ka lang na mag-scroll ka sa Facebook mo, biglang lalabas yung post niya, hindi mangyayari. Kasi mukhang naka-shadow ban. Sabi ko nga po, ang followers niya 800K, 800,000, halos mag-1 milyon. Pero ang nag-respond sa kanyang latest post, ito, yan, 100 lang katao, ang nag-comment, iisa pa lang. 'Di ba? How about yung 3 days ago niyang post? Marami-rami naman. Sana wala siyang shadow ban, no? 4 days ago, hindi naman talaga to dormant account, marami rin ang marami ring nagre-respond, nagre-react. Pero hindi ganun kasipag si Sas dito, may mga nabura. Yung mga sinishare siguro niya na to na nawala na, this content isn't available now, baka ito yung mga post niya doon sa kanyang personal account, no, na Sas Rogando Sasot. Hindi na makita kahit na shinare niya sa kanyang page. Kasi burado na po yung kanyang personal account. Ito ay page na lang eh. So sana maging active dito si Sas. So total na ibalik na. And sana maibalik ang kanyang personal Facebook account, which I doubt na mangyayari mga ate at kuya. Kasi once na binura, non-retrievable na yun eh. Hindi na kayang i-resurrect. Itong page kahit paano na banhaw pa. Pero Taning, anong balak nyo dito? May page pang buhay, Pero, I don't know. I hope si Sas po kasi baka may admin si Sas dito na kaya pang mag-post. Sana may access dito si Sas. Sana alam niyo yung password dito, hindi pa niya nalilimutan. Sana nga ganun, no? Kasi minsan ng Facebook, nagre-require na magpalit ka ng password eh. Lalo kapag nag-a-abroad ka. So I hope may access pa siya dito at hindi yung mga admin lang niya yung nagpo-post dito. No, sana si Sas talaga yung nag-post nito. Well, I think siya naman. So mahahanap pa rin si Sas. Dito natin siya masisilip na magpo-post ng marami katulad ng ginagawa niya sa kanyang naburang personal account. And sana huwag tong ma-take down. Mag-ingat na lang siya. Just like what I'm doing, pag nagpo-post ako sa page ko, iba-ibang words ang ginagamit ko. I-search natin yung mga ate at kuya yung aking page na maliit lang. Tingnan nyo, kaya, hoy ma'am, Queen B, hindi ako threat sa buhay nyo. Punta natin ang Maui Spencer ko na page. Ito. Si Sas 800,000. Tingnan nyo yung Maui Spencer. Talagang VP Sara ako noon pa. Ayan, nasa cover photo ko pa pala si VP Sara.
Itong picture ko sa Malacanang yan mga ate at kuya nung meet and greet. Hindi pa ako ano niyan, hindi pa ako kuting anti-budol. Hindi pa ako anti-budol-budol man ng mga panahon na yan, no? December 10. Tingnan nyo, ang nagla-like laang 600, dito sa YouTube ilan tayo? 37,000 na. Dito, hindi niyo ako pina-follow sa Maui Spencer, hindi ko kayo nakikita doon. Well, may nag-follow, 1,000 followers, pero yung nakaka-appreciate, 600 na or 60% lang. Ang followers ko, 1,000 laang. At putal, si Sas 800,000. My God, 800 times yung dami ng followers ni Sas. Pero itong Maui Spencer, ang alam ko dito ay naka-shadow ban din ito mga ate kuya, kaya hindi dumarami. Right? Kung unless hanapin nyo at mag-like kayo or mag-follow kayo dyan. Pero ganyan po, hindi nag-grow yung channel na yan. Ay, ang ganda. Sino yan? Ay, ang ganda. Parang mas maganda pa sa Anes. Sa First Lady. Sino yan? Ay, parang naka-Filipiniana eh. Oh, talaga. Parang magkawig kami, no? Oh. So, 100 naman ang nag-react. Okay. Bati-bati pag may chime. Tingnan nyo kung paano ako mag-post. Sana makuha mo yung ganitong mga technique. Sana makuha mo yung ganitong technique, Miss Sas, na pinapalitan mo yung words, 'di ba? Binabading mo yung words. Dead man na kung hindi masyadong magets ng mga followers, may intindihan din nila yan eventually. Malapit na ang 2024. Ilang oras na lamang bagong taon na. Ang hirap basahin. Ako nang nagsulat, nahirapan pa akong basahin. Bigo. Okay, bigo. Bigo pa rin tayong may kamtan ang pangakong 20 pesos na bigas. 2024 na hindi pa rin 20 ang bigas. Budol. Di ba? So, binabading ko yun. So, may 50 namang nag-react. Binabading ko yung words and phrases, ginigay language ko para hindi ako masuspend. 'Di ba? Kahit mabasa naman ni na Ma'am Shikels yan, malay nila. Hindi maka-capture ng algorithm ng Facebook ang post ko, 'di ba? Dahil wala akong mga nababanggit diyan na mga pwedeng ikasuspend na ng aking post. So nilalandi ko na lang, 'di ba? Para may kaunti ring comic relief and what not. May kaunting katatawanan. Pero gets nyo naman ang message. Ito na nga, 2024 na, wala pa rin ang 20 pesos na bigas. Anong ginagawa nila? Wala din silang build better more. Wala silang build. So, saan napunta yung trilyon-trilyong budget last year? Even yung budget ng 2022. Tapos lalakihan ang budget ngayong taon. Buti sana kung mapupunta sa atin, mga ate at kuya. Ayun nga, kini-question ni, di ba, Coco Pimentel? Walang kumi-question, no? Even Senadora Amy, ayaw questionin ang trilyones na budget ngayong taon na. Senator Amy, bahala ka, ha? Bahala ka. Naku, good luck talaga. So, since nabuhay na ngayon si Miss, tamo Senadora Amy, ang mga tao dependent na lang sa mga vloggers. Angas-angasan mo naman. Huwag kang mag-walk on eggshells. Huwag kang umupo sa, di ba? Sa fence. Don't sit on in the fence or something. On the fence. Huwag kang upo sa bakod, matutusok ang puwet mo. Mamili ka, kaliwa, kanan. Sa kapatid mo o sa taong bayan, yun lang yun eh. Just like what Sas is doing, just like what we are doing, the vloggers. Ang iniintindi ng admin ngayon kung paano gurgurin ang kritiko. Kaya siguro ayaw din ni Senadora Amy mag-criticize. Baka magurgur din siya. Agree ba kayo? And dapat bang mangamba ang Queen Valentina, pati yung kanyang ampon na akla, na nabuhay at nabanhaw muli ang page ni Sas? Or maybe hindi na rin nila talaga tinarget yun dahil nga naka-shadow ban. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.